Implementing rules and regulations para sa dagdag sahod sa mga manggagawa ng pamahalaan, aprobado na. Kung sino-sino ang saklaw nito, alamin sa sentro ng balita ni Sujin Kim. Live! Aljo, maaari nang magsimula ang pagbibigay ng dagdag sahod para sa mga kawani ng gobyerno. Ayon kay Budget Secretary Mina Pangandaman, retroactive ito simula January 2024 at magpapatuloy hanggang 2027. Paliwanag ni Secretary Pangandaman, inaprubahan na ang implementing rules and regulations para sa dagdag sweldo ng government employees at nakatakdang isa publiko ang guidelines para rito. Ito ay kasunod na rin ng pag-issue ng Executive Order No. 62 ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong August 2. They can use their existing PS na meron sila ngayon and then whatever po yung kulang, yun po yung kukunin natin sa MPBF. Sa ilalim ng unang tranche, 4.41% ang magiging salary increase para sa salary grade 1 hanggang 31. Sa sub-professional o SG1 hanggang 10, 4% hanggang 5.30%. Sa professional o SG11 hanggang 24, maglalaro ito sa 4.5% hanggang 5.6%. Kahit papano, gusto po natin ihabol yung ating salary po sa private sector. On average po, if we compare yung salary standardization 5 and salary standardization 6, on average po, nung nakaraan po, ang increase po from salary grade 1 to 31 is 15.2%. Ngayon po ay 18.2% po ang increase. Naglaan ang DBM ng 70 billion sa 2025 National Expenditure Program upang masiguro ang pagpapatupad ng mga unang bahagi ng pagtaas ng sahod. Samantala, may nakalaan na 36 billion para sa personal services expenditures sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act bilang paghahanda para sa pagtaas ng sahod. Inaasahang higit 165,000 sa professional, higit 1.1 million na mga profesional tulad ng mga guro at abogado at higit 22,000 na tauhan sa mga ehekutibong posisyon ang makikinabang sa dagdag sahod. Nilinaw naman ni Secretary Pangandaman na hindi kabilang sa SL6 ang mga COS o naka-contract of service at JO o job orders. However, ito po sila, pwede po kasi sila bigyan ng premium sa kanilang mga salaries. Anytime, pwede pong dagdagan up to 20% para madagdagan ng konti yung kanilang salaries. Kasi they don't get the same benefits from the civil service. Yung nakalagay po sa mandato ng civil service. Samantala, inanunsyo rin ni Pangandaman na kabuang 9.6 billion pesos ang inilaan para sa medical allowance ng mga manggagawa ng gobyerno simula sa susunod na taon. Ang alokasyon na ito ay magbibigay ng 7,000 sa bawat empleyado ng gobyerno bilang medical allowance na subsidy para sa pagkuha ng Health Maintenance Organization benefits o HMO type benefits. Ang excluded po ay yung lahat ng meron ng nare-receive na HMO. It will cover 1,358,362 civilian personnel. Ang taunang medical na allowance ay maaaring magamit para sa iba't ibang serbisyong medikal na nakatutulong sa mga pampublikong empleyado na maging handa sa anumang health-related emergencies. Aljo, 2023 ang huling beses na nagkaroon ng dagdag sahod para sa mga manggagawa ng gobyerno bilang bahagi ng ika-4 at huling yugto ng salary standardization ng 2019. At yan muna ang latest mula rito sa Manila City. Balik sa inyo, Aljo. Sujin, may tanong ko lang. Paano ba mapopondohan itong salary adjustment this year? Yes, Aljo, sabi ni Budget Secretary Mina Pangandaman, ayon sa guidelines, maaaring pagkunan ang MPBF o ang Miscellaneous Personnel Benefits Fund dahil anya meron itong 19 billion. Para naman sa mga natitira, maaari itong kunin sa unprogrammed appropriations. Aljo. Saklaw din ba nito ang mga nagtatrabaho para sa mga LGUs, local government units?
Yes, Aljo, kasama ang mga local government units o ang mga LGUs sa dagdag sahod. Para naman sa mga LGUs, ang kanilang funding source ay magmumula exclusively sa kanilang mga pondo. May authorize ito sa pamamagitan ng Appropriations Ordinance na i-enact ng sangguniang lungsod, lalawigan at barangay. Aljo. Maraming salamat, Sujin Kim.